So, ayun. Punta naman po tayo dun sa next topic natin, which is string concatenation. Pero bago po yun, baka medyo na iinis po kayo kapag nag-open tayo dito. Tapos, nag-open siya dito nakatabi nung Project Explorer. So, ang gawin lang po natin, punta tayo sa Windows, Perspective, Reset Perspective. Reset natin siya. So, pagka ganyan po, tapos inopen natin siya, mag-open tayo ng random tabs dyan. Ayun. Nag-open na siya dito. So, back tayo dun sa ating topic, which is string concatenation. So, concatenation po. So, punta tayo sa example 1. Concatenation is the process of combining two or more strings. So, strings po is a data type that contains one or more characters. So, ito po, halimbawa dito sa case nito. So, i-uncomment natin, no? Control plus slash. Meron tayo ditong dalawang string. Hello, tsaka world. Pinagdugsong natin siya gamit yung plus. Although, pwede naman na magkasama na lang sila sa isang string. Pero to show you how concatenation works, pwede yun, no? Pwede natin siyang paghiwalayin na ganyan. So, i-comment ulit natin yan. Control plus slash. Proceed tayo sa number 2. So, pwede rin po tayong mag-declare ng variable. Let's say, string cat name is equals to GC. So, kapag ipiprint natin siya, itong raw string na to, plus the variable name of this string. Pwede yon. So, pag print natin, ayun, no? Hello, GC. Comment natin yan. Example 3. So, ayan. So, meron tayong tatlong string variables. First name, last name, tsaka full name. So, makikita po natin, si full name, sinat po natin siya gamit yung value ni first name at tsaka last name. So, first name plus space plus last name. Pinagdugsong-dugsong natin. So, pag pinrint po natin si full name, ang result po niya ay ayun. John, tapos yung space, tsaka week. Pag wala siyang space, let's say wala siyang space. Wala siyang space doon. So, necessary po nalagyan natin siya. So, ganun po. That's how concatenation works.